Ang gagawin po naman natin ngayon ay ang fusion chain stitch, braid stitch parallel, at ang braid stitch zigzag. Ganito po gawin ang fusion chain stitch. Ayan, itusok po ang karayom galing sa ilalim, sa gitna. Meron po yung dalawang guhit na makikita kayo. Diyan sa sentro po ng guhit na yan, itutusok po yung karayom pataas. At sa pinagtusukan pong iyan, muling itusok papunta sa kaliwa. Ayan, pagmasdan po ninyo yung bawat tusok ng karayom. Itinusok po yan sa gitna, papuntang kaliwa. At yung punong sinulid po ay isasabit or nakapabilog na po. Tapos itutusok pong muli diyan sa pinakang lock niyan. Yan, yan dulo na yan ng huling tahi. At lalabas naman po ang karayom diyan sa gitna ulit. Yan. Yan. Pagmasdan po ninyo ang susunod na tusok. Ayan. Pag itinusok po ulit dyan sa gitna, sa kanan naman po ang labas ng karayom. Nakapabilog na po yung punong sinulid. Ayan. At higitin. Muli po ilalak po iyan diyan sa pinakadulo niyan. Malapit po dun sa pinagtusukan ding iyan. Yan, sa labas. Yan, itusok po diyan ang karayom sa labas na iyan ng pinagtusukan. At lalabas naman po ang karayom doon sa gitna ulit. Sa bandang baba ng natapos na tahi. At ipapasok naman po ang karayom dyan sa dalawang magkasanga na iyan na natapos na tahi. Yan. Ipasok lang po diyan. At muli ay hihigitin. Itusok po muli dun sa pinagtusukan. Pababa. Para another stitch naman po yan. Yan. Hihigitin. Yan. Pag nahigit pong ganyan, gagawa po ulit tayo ng another. Yan. Itusok po muli sa pinagtusukan at lalabas ang karayom sa kaliwa. Ipabilog na po yung sinulid. Yan. Kasi kung hindi nakapailog yan, isasabit lang po ang punong sinulid sa dulo ng karayom. Yan. Tapos ilalak na po ulit sa dulo, sa labas ng oblong na iyan na tahi. Yan. Pag nailak na po iyan, lalabas naman po ang karayom sa gitna ulit. Yan. Tapos, itutusok po muli dyan. Sa pinagtusukan yan, sa kanan naman po ang labas ng karayom. Yan. Higitin. Tapos yung nakapabilog na po dapat iyan. Yan. Kung hindi po nakapabilog ay nakasabit po sa karayom. Yan. Ang punong sinulid. Yan. Tapos inilak na po. Pag inilak na po yan, doon sa labas po ang tusok ng karayom. Sa labas ng oblong. Yan. Tapos ay lumabas ang karayom sa bandang baba ulit ng natapos na tahi. At ipapasok naman po ang karayom diyan sa magkasanga na tahing iyan. Yan. Tapos itutusok po ulit dyan sa pinagtusukang iyan. Pababa. Yan. Ganyan lang po ang procedure ng fusion chain stitch. Yan. Ulit-ulitin lang naman po yan. Yan. Ganyan po ang itsura niya pagka natapos. Fusion chain stitch. Yan. Muli po ay gagawa pa po tayo isa. Itusok po muli sa gitna. Doon sa pinagtusukang iyan. Yan. Lumabas ang karayom sa kaliwa. Isabit ang punong sinulid. Yan. Pag naisabit po yan, higitin. At ilak po ang pinakadulo. Malapit po dun sa pinagtusukan. Yan. Lalabas naman po ang karayom sa gitna. Muli ay itutusok sa gitna at lalabas ang karayom sa kanan. Yan. Ilak pong muli. Yan. Tapos, lalabas naman po ang karayom diyan sa baba. Ganun lang po. Isasabit po yan, karayom.
No, I mean, ipapasok ang karayom dun sa magkasanga. Tapos, itutusok po muli dyan sa pinagtusukan na huli. Yan, ganyan po ang fusion chain stitch. Yan, ang susunod naman po ay ang braid stitch parallel. Ang braid stitch parallel po, ayan, may dalawa siyang guhit bilang gabay sa pagtusok ng karayom. At yung pinakagitna po niyan ay imaginary na guhit lang po yan. Ayan, nung itinusok po ang karayom sa ilalim, ay hinigit at itinusok po muli dun sa pinagtusukan at lumabas yan sa kaliwa. Yan, tapos ay itutusok po muli sa gitna at lalabas po ang karayom sa kanan na guhit. Yan, isasabit po muli ang punong sinulid sa dulo ng karayom. Yan. Ang pagsabit po, ayan, katulad niyan, galing sa kanan pa kaliwa. Yan, ganyan po. Tapos hihigitin na po ang karayom. Yan, pagmasdan po ninyo ang bawat tusok ng karayom. Ayan, muli po ay itutusok po sa gitna niyan. May gitna po yan na parang space lang na maliit. Yung gitna ng pinagtapusan ng dalawang tahi na yan. Itusok po diyan sa gitna niyan at lalabas naman po ang karayom sa kaliwa. At isasabit pong muli ang sinulid galing sa kaliwa pa kanan. Ayan, ganyan po. Higitin ang sinulid. At muli itusok pong muli sa gitna ang karayom. Yan, pag itinusok po diyan sa gitna ulit, ay lalabas naman po ang karayom sa kanan. Ayan, pasensya na po at medyo kinapos ang pag-capture doon sa tabi ng camera ko. Ayan, pero gigitna po yan mamaya. Ayan. Ayan, ipinasok na po muli ang sinulid sa dulo. Sinabit po muli ang punong sinulid sa karayom. Ayan. Tapos itutusok naman po muli sa gitna at lalabas ang karayom sa kaliwa. Yan pong pagtusok na iyan ng karayom ay dapat ay magkapantay. Kung anong pong espasyo dun sa sa kaliwa, ganun din po ang layo dun sa kanan. Magkapantay po ang kanan at ang kaliwa ng pagtusok ng karayom. Yan, ganyan po. Tapos sa kapantay naman niyan, itutusok naman din po ang karayom sa kanan. Yan, ganyan po ang braid stitch parallel. Magkapantay po siya. Unlike dun po sa isa kanina na zigzag. Ang zigzag po kasi hindi siya pantay ang pagtusok ng karayom. Ito po ay pantay. Pero yun, ganun din po ang paglusot ng karayom at ang pagsabit ng punong sinulid sa dulo ng karayom. Yan, ganyan po. Muli, itusok sa gitna. Tutusok ang karayom sa gitna at lalabas ang karayom sa kaliwa. Ayan. Yan, pag lumabas sa kaliwa, isabit ang sinulid. Yan, ganyan. Pag nasabit na po, higitin ulit ang karayom. Yan, tapos itutusok po muli sa gitna. Lalabas naman po ang karayom sa kanan. Yan, magkapantay siya. Ayan, isabit po muli ang sinulid. Yan, dyan sa dulo. Yan, ganyan po. At higitin ang karayom. Ayan. Pagmasdan po ninyo ang mga susunod pang mga pagtusok ng karayom. Hanggang sa
matapos. Ayan, ganyan po ang braid stitch parallel. Muli itinusok sa gitna at isinabit ang punong sinulid at hinigit. Ayan. Itinusok po muli sa gitna at lumabas ang karayom sa kanan. Ayan. Isinabit ang punong sinulid galing sa kanan pakaliwa. Yan. Tapos itinusok po muli, lalabas naman yan sa kaliwa. Ayan. Yan po ang braid stitch parallel. Ang zigzag po kasi ay nagawa ko na kanina, pero yung pag-edit lang po ay nahuli sa pag-edit ang braid stitch zigzag. Ganyan din po ang procedure sa parallel. Kaya lang, ang pagkakaiba po ay hindi magkapantay yung tusok ng karayom sa zigzag. Yan. Yan po ang braid stitch parallel. Ang susunod naman po ay ang braid stitch zigzag. Yan. Ang braid stitch zigzag po ay ganito gawin. Yan, muli itinusok po ang karayom dun sa pinagtusukan. Yan. May isa po yung guhit. Bali, ang imaginary naman po diyan na guhit ay yung nasa kaliwa at sa kanan. Ang sentro po ay may guhit. Yan, ang pinakagitna. Yan, itinusok po ang karayom sa kaliwa ng guhit. Ayan, tapos ay itutusok po muli iyan sa gitna na guhit. Ayan, sa pinaka gitna niyan. At lalabas naman po ang karayom sa kanan. Yan po ay isasabit pong muli. Ganon din ang pagsabit, pamula kanan pakaliwa. Ayan. Nakasigsag po siya yung tusok ng karayom. Hindi po siya kapantay ng nasa kaliwa. Bali, yung natapos pong iyan sa kanan, ang labas po naman ng karayom, yan, pagka itinusok po ang karayom diyan sa gitna, ang labas po niyan ay sa bandang taas na, sa kaliwa. Bandang itaas na ng natapos na tahi. Yan, hindi siya magkapantay. Yan, isinabit pong muli ang sinulid sa dulo ng karayom at hinigit. Ayan, muli po ay itutusok ang karayom sa gitna, yung pinakaguhit na yan. At dun sa imaginary na guhit sa kanan, dun naman po ang labas ng karayom. Yan, hindi po sila magkapantay ng nasa kaliwa. Medyo mataas. Yan. Ayan, ganyan po ang paggawa ng braid stitch zigzag. Muli itusok sa gitna at lalabas ang karayom sa kaliwa, sa imaginary na guhit. Wala po yung guhit kayo makikita kasi imaginary lang po yan. At iyan po ay hihigitin. Nakasabit na po yung punong sinulid. Ganyan lang po ang paggawa ng braid stitch zigzag. Yan, tingnan po ninyo, nakasigsag siya. Hindi siya pantay. Hindi katulad po yung kanina na braid stitch parallel. Kasi yung braid stitch parallel po ay magkapantay ang tusok ng karayom. Yan, sana po ay natutunan po ninyo at nagustuhan po ninyo itong video na to. Sa mga hindi pa po naka-follow and subscribe, please follow and subscribe. Yan, ganyan po ang braid stitch zigzag. Yan, muli ay isinabit ang punong sinulid. Yan. Yan po ang itsura ng
braid stitch zigzag. Please follow and subscribe po, and thank you for watching.